Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo about WPS nating mahal na. So ang video ito ay mula kay Summit, Media Philippines. So meron itong pamagat na Breaking Japan Bad Trip sa Pilipinas. Mga naglalakihang barko at monster ship ng China lalong dumadamay. So, yan yung panonoorin natin ngayon, men. So, bago natin simulan, Summit Media Philippines, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoisy. So, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, nababagat ang video ito, Breaking Japan Bad Trip sa Pilipinas. Mga naglalakihang barko at monster ship ng China lalong dumami. Grabe, pinadami nila, men. Ang tanong, may quality ba? So again, Summit Media Philippines, Filipinoisy, like, comment, share, subscribe, start. Inihayag ng Armed Forces of the Philippines na nadagdagan pa ang bilang ng mga namamataang malalaking barko ng China sa bahagi ng West Philippine Sea at maging sa loob ng karagatan malapit sa Zambales at Panay Island. Ayon kay AFP spokesperson, Colonel Francel Margaret Padilla, simula nitong Martes, nasa 8 malalaking barko na ng China Coast Guard ang nakapasok sa Pilipinas, kabilang na ang kanilang... Grabe, 8. Dami nun. So sana mapakonti natin yan, kasi mahirap na kapag mag-ugat yung mga barkong yan dyan monster ship kasama ang mga napakaraming mga Chinese militia vessels ang namataan nakapalibot sa mga silangang bahagi ng Pilipinas. Sinabi naman ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Benson Trinidad, na ayaw nilang gumawa ng espekulasyon hinggil sa pagdami ng mga barko ng China sa nasabing mga lugar. Anong ayaw gumawa ng espekulasyon? Di ba dapat mas maging maingat tayo or wag tayong magkumpiyansa? Kasi dyan tayo nalulusutan ng China na parang halimbawa, may research vessel sila na lalapit sa EEZ ng Pilipinas. Tapos, ang gagawin lang natin, tinataboy lang natin. So ngayon, tinataboy natin, hindi lang ba natin iimbestigahan kung ano yung ginawa nila? Di ba dapat kapag lumampas sila sa EEZ ng Pilipinas, hulihin natin sila, papanagutin natin sila or whatsoever. Kasi kapag hinahayaan natin kasi, uulit-ulitin nila yun. Di ba? So hindi natin malalaman kung ano yung plano nila. Gaya nung meron na tayong nakitang yun? Underwater drone. Diba? So, paano nila nailagay yun? Kailangan lamang na maging maigpit sa monitoring upang nalalaman ang galaw ng China. Ani ni Trinidad, hindi nakakalarma ang naturang bilang lalo't normal na aktibidad lamang ang ginagawa ng mga ito kumpara sa mga... Hindi daw nakakaalarma. So, wala. Masyado kasi tayong kumpiyansa na itatala nilang bilang sa mga nakalipas na panahon. Gayunpaman, sinabi ni Trinidad na sa sandaling magkaroon na ng mga malaking pagbabago sa ikikilos ng China sa mga baging iyon ng karagatan, doon na dapat maalarma ang Pilipinas at dapat na maghanda at tiniyak naman ito na nakahanda ang buong persa ng sandatahang lakas ng Pilipinas kung kinakailangan. I think, too risky. Baka magaya tayo nung time ng, WW2 na yung mga makapili Japanese, di ba? Hindi natin gaano pinansin. Kaya nga nung time nung Pogos is parang nag-strict tayo sa lahat ng mga pinapapasok ng mga Chinese. Kung hindi pa lumabas yung issue ng Pogos, hindi pa natin malalaman na meron palang 4,000 na students na biglang tinambak dun sa Cagayan Valley ba yun? Or correct me if I'm wrong na lang, na malapit sa mga EDCA sites. So doon pa lang, magdududa na tayo ba na uunahin pa ba natin yung kita natin kasi dito mag-aaral yung mga estudyante or pagpupukusan natin yung safety ng bansa natin na baka nga naman mga espiya yung mga yan. Diba? Hindi naman sa ginajudge natin sila agad, pero what if nga, diba? Mahirap na kasing magpakampante ngayon, especially ngayon, or alam na natin na sa history ng China, mahilig silang magtanim ng espiya, diba? Mahilig silang maglagay ng mga surveillance, mga whatsoever na yan, na para lang makakuha sila ng info sa mga kalaban nila. May mga nahuhuli na nga tayong mga barko or yung mga focus natin, nakikitaan natin ng mga uniform ng Chinese militaries, diba? So ngayon, sobrang pangit nga naman na iisipin lang na hindi muna tayo magbibigay ng espekulasyon. Dapat kapag lumampas sila, especially yung iba na sobrang lapit na talaga, wag nating itaboy lang, dapat imbestigahan talaga natin. Iniyak ni Trinidad na hindi magpapagrabyado ang Pilipinas sa kabila ng mapapupuli ng China sa mga barko ng bansa at kung may intensyon na ang China na lusubin ang Pilipinas.
Ayon pa kay Commodore Trinidad, mayroong mga sapat na kagamitan ang mga ito upang pantapat sa China. At ilan nga dito ay mga bagong biling BrahMos missile mula India na kaya itong abutin ang mga lugar na nasasakupan ng Pilipinas na nakapaloob sa 200 nautical miles exclusive economic zone nito, kung saan marami sa mga pwersang sasakyan pandagat ng China ay patuloy na kumakalap. Ayon sa grupong pambansang lakas ng kilusang mamalakaya ng Pilipinas o pamalakaya, ang income ng mga mangingisda ay bumababa mula sa 10,000 ay nasa 4,000 pesos na lang sa tuwing papalaot sila sa silangang bahagi ng karagatan ng Pilipinas. Diba? So may apektado. Bagamat hindi sila nakaranas ng untoward incident sa malalaking barko ng China, ang presensya umano ng mga ito sa lugar ay nakadlang sa kanilang regular fishing activities. Ayon sa mga eksperto, obvious na tinatakot ng China ang mga mangingisdang Pilipino para ipakita nito ang kanilang mga malalaking sasakyan pandagat sa loob ng mga karagatan ng Pilipinas. At yun nga, yan yung dapat talaga pagtuunan ng gobyerno natin. Kasi yun nga, naiipit yung mga mangingisda natin eh. Ito sa mga dahilan para mawala ng lakas ng loob ang mga mangingisda na pumunta at mangingisda sa mga karagatan kung saan naroon ang mga presensya ng mga barko ng China Coast Guard. Samantala, ikinadismaya ng gobyerno ng Japan ang pagpapakita nitong kainaan sa pakikiharap nito sa mga pwersa ng China. Di din natin masisisi yung Japan ha, kasi syempre yung kapwa Pilipino nga natin, di ba? Medyo nabibitin tayo sa some kind response ng government natin. Like halimbawa ganyan, yung mga ginagawang pambubuli ng China is parang dinadaan lang natin sa diplomasya, or yun nga yung mga nagtitrespass na mga Chinese vessel, yung Chinese research vessel pa, medyo nakakapanduda yun. Tapos kapag nakita natin na lumalapit sa teritoryo natin, tinataboy lang natin. From the word research vessel nga, diba? So nagmamaman yung mga yan. So dapat talaga wag tayong masyadong kampante yun. Bumuli at nangaras hindi lamang sa mga mangingisdang Pilipino, kundi sa mga sasakyang pandagat ng Philippine Coast Guard at ng BFAR. Ayon sa Japan, hindi raw dapat tumahimik na lang at makontento sa pagmamonitor ang mga otoridad ng Pilipinas sa kabila ng harap-harapan na nilalapastangan ng China ang karagatan na nasasakupan ng bansa, maging ang pambabastos at kawalan ng mga respeto ng mga ito sa mga otoridad, lalong-lalo na sa Philippine Coast Guard at sa mga sasakyang pandagat ng BFAR. Lalo raw magiging marahas ang China sa pakikitungo nito sa mga barko ng PCG at ng MIPAR kung mananatiling pikon ang bibig ng Pilipinas sa tuwing makakaharap nito ang mga ginagawang pangaras ng China. Wala pa naging tugon dito ang pamunuan ng Sandatahan Lakas ng Pilipinas tungkol sa laging pahayag na ito ng Japan sa kakulangan ng aksyon ng Pilipinas laban sa China. Paano? Mahirap din kasing aminin na parang tama sila. May point naman talaga yung Japan, pero syempre dito pa rin talaga tayo sa side ng Pilipinas. So sana mahimasmasan ba or something like that. So yun lang naman. So ang video yun ay mula kay Summit Media Philippines. So supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo, i-subscribe nyo rin Summit Media Philippines. Ako syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippines Noisy. So like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun, Japan bad trip. And this is the totally bad trip talaga. Parang nakukulangan sila sa response ng Pilipinas, di ba? Which is yun nga, nafe-feel din ng karamihang Pilipino sa atin. Kasi syempre, yung ganyan na parang marami na nga mga barko, di ba? Pero parang tayo pa yung nag-a-adjust, di ba? Na hindi tayo nagbibigay ng speculation. So given naman yun na parang ayaw natin bigyan ng speculation. Pero I think, mas maganda talaga na maging maingat tayo or maging mausisa tayo ba? Diba? Huwag tayong masyadong kampante na kapag nakita natin yung China na parang may ginagawa silang kababalaghan dyan. Or especially yung mga research vessel nila. Imbestigahan natin kung ano nga ba yung mga ginagawa talaga nila dyan. Huwag tayong maniniwala sa mga sasabihin agad nila na wala lang. Napadpad lang kami dito, aalis din kami dito, something like that. Huwag tayong maniwala doon kasi yun nga, naibalita pa. Meron na tayong nakitang underwater drone. So ano bang gamit nun? Hindi pang i-espiya. Nag-iimbestiga, nag-i-spy sila sa teritoryo natin. So kailangan talaga maging maingat tayo, men. Baka wala na tayong kamalay-malay. Marami na palang mga mga Chinese submarine dyan sa ilalim. 'Di ba? Mga hindi na detect ng radar ba yung pande-detect ng something like that. Hindi na natin na detect kasi sobrang kumpiyansa natin. 'Di ba? Yung yung China ship na parang yung AIS nila is parang pinalitan nila. Nanlilin lang sila. 'Di ba? Kasi kung tawag siya, sobrang lang tayo, sobrang kumpiyansa lang tayo or sobrang tiwala lang tayo sa nakikita ng mata natin.
maaari nating ikapahamak yun eh. Dapat talaga, imbestigahan talaga siya, usisiing mabuti kung ano yung ginagawa nila. Kasi, syempre yung China na yan, patalino ng patalino yan. 'Di ba? Yun nga lang sa pang-uupal nga lang yung katalinuhan nila. 'Di ba? Sa masamang bagay nga lang nila ina-apply. Pero I think kaya naman nating kaya naman nating makipagsabayan sa China ng pautakan. 'Di ba? For sure, Pilipino tayo eh. So, sana, yun nga naman, men. Medyo nakakaano lang yung parang hindi tayo mag-ano na speculation na parang chill-chill lang tayo ba. Dapat talaga action talaga. So yun, kayo ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, hanggang dito na lang muna. Summit Media Philippines, subscribe nyo. Original video link description box below. Tapos syempre, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Filipino IC,